Kahit man nga po mga idol na ipanalo ng Minnesota Timberwolves ang Game 4 ay mahaba-haba pa nga po ang kanilang lalakbayin, gayong kailangan pa nga nilang maipanalo ang susunod na laro hanggang sa maiabot sa Game 7. Yan nga ang game plan ngayon ng Minnesota since hindi rin naman nga sila basta-bastang tutumba nang hindi sila nakikipaglaban. Sa katunayan, maging ang kanilang head coach na si Chris Finch ay pinangunahan na ang kanilang mga ginagawang huddle sa kanilang laro sa kabila ng iniinda nitong injury sa tuhod. Well, ipinapakita lang naman nga po niya sa kanyang mga players na maging siya nakikipaglaban. Yes mga idol, lahat nga ng miyembro ng Minnesota desperadong maipanalo ang susunod na game sa pangunguna ni Anthony Edwards na mas gigil na rin namang maglaro ngayon. Mas tumataas at bumabalik na rin naman ang confidence nito sa kanyang opensa at depensa matapos nitong sabihin na siya nga daw ang bahalang bumantay at pumigil kay Luka Doncic. Siyempre, dito nga mga idol, maliban kay Edwards, mas nagiging confident at lumalakas na rin naman ang loob ngayon ng kanilang big man na si Karl Anthony Towns matapos ang ilang game na pag-struggle. Sa katunayan, siya nga mismo ang literal bumuhat at nagligtas sa Minnesota sa Game 4, gayong hindi nga daw sa naging performance nito at sa kanyang mainit na shooting, di sana'y tapos na ang kanilang kampanya. Inamin rin naman ni Charles Barkley na dapat nga po ganun parate ang laruan ni Karl Anthony Towns kung gusto man ng Timberwolves na mapuwersa ang Game 7. Ngunit maliban nga sa opensa ni Towns, kailangan rin naman nga pong baguhin at ayusin nito ang kanyang depensa since nagiging problema para sa kanilang team ang mga ginagawa nitong walang kwentang foul. Yes mga idol, bigla-bigla na mga itong nagko-commit ng foul kahit hindi naman kailangan na siyang nagiging rason bakit maaga siyang foul trouble kung saan sinasamantala ng Dallas. Maging si Edwards na iinis rin naman sa ganitong ugali ng kanyang kakampi, kaya kailangan nga talaga niya itong baguhin gayong hindi nga nila afford na magkamali pa sa susunod na laro. Samantala, bagamat man nakatutok ang NBA sa papalapit ng finals, sinisimula na rin naman ngayon ng ibang teams ang paggawa ng plano sa off-season. At sa parte nga ng Los Angeles Lakers, maliban nga sa paggawa ng trade at pagkuha ng mga bagong players, balak rin naman nga nila ngayong gumawa ng legit na Twin Tower. Ayon nga sa ibinulgar na balita ng NBA insider na si Jovan Bohan ng The Athletic, naniniwala nga ang Lakers na hindi sapat ang tandem ni na Anthony Davis at Christian Wood. Ibig sabihin, kailangan pa nga nilang kumuha ng isang bagong sentro na ipangtatandem kay Davis na gagamitin sa starting lineup. Bali, marami rin naman nga pong mga magagaling na sentro na available sa market na maaari nilang makuha, kagaya na lamang ni na Jonas Valanciunas ng Pelicans, Andre Drummond ng Bulls, at maging si Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers na sigurado nga pong malaki ang maitutulong kay Anthony Davis at maaari nilang magamit bilang starting center next season. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.